Sa likod ng maskara, akala may astig. Naglalakad sa kaya tila ba'y may malaking dik. Sa isip niya siya'y tunay na hari, pero sa bawat hakbang siya'y parang nagiging junkie. Laging di malabo, buhos sablay ang galaw. Sa CCTV siya'y malinaw, nakitang-kita. Wow, walang utak, walang diskarte. Bobong kriminal, anong nangyari? Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nauhuli, parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Sa pagtakas niya'y lagi siya nadadapa. Hindi pa man nagsisimula, siya na'y natutumba. Pag nagtatago, palaging sa mali. Kaya madaling matatuan, parang asong galalang sa tabi. Sa pulis siya kilala na para pang best friend. Sa dami ng beses na nahuli siya frequent guest sa kulungan. Walang utak, walang diskarte. Bobong kriminal, anong nangyari? Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nahuhuli, parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Bobong kriminal, anong nangyari? Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nahuhuli, parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Bobong kriminal, bakit ka ganyan? Laging nahuhuli, parang batang naglalaro lang. Bobong kriminal, di ka pa nag-iisip. Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Papagkriminal, panahon na magbago sa maling landas. Huwag na magpakaloko lang. Bobong kriminal, di ka ba nag-iisip? Sa bawat krimen mo, ikaw rin ang nahuhuli sa huli. Alright, yan. Okay, so magbibigay ako sa inyo ng dalawang contradiction ni Direk Freddy dito sa video na to. Okay, start natin sa number 1. Naalala nyo ba tong sinabi niya? Na bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin yan sinasabing mga iba pang politiko na isisiwalat niya, corruption, ganyan, puro ganun lang, puro interview lang, puro ganito, good governance, puro ganyan, inumin nyo, asa na po yung sinasabi ng mga politiko. So sabi niya dito kay Mayor Magalong, siwalat mo na lahat. Isiwalat mo na lahat yung mga politiko na yan. 'Di ba? So, ibig sabihin, pag gantong sitwasyon, ang gusto ni Freddy, siwalat lahat agad sa public. Okay? Tandaan nyo yan. Natuloy-tuloy ang paghabol at pagsawata ng mga magnanakaw, korap sa ating bansa, sa gobyerno, 'di ba? At talaga pong hinahabol yung dapat managot. So, baka sabihin niyo, Derek, bakit yung ibang senator ano ng balita? Mga kaiksena, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan nating trabahuhing mabuti at tawag dito, kumbaga, kailangan may sapat na ebidensya, kailangan hindi tayo sasablay na hahabulin mo tapos wala kang ebidensya, tapos mali ang proseso mo, tapos makakawala kasi nga kulang ang ebidensya mo. Hoy Freddy, contradicting yan sa gusto mong ipagawa kay Mayor Magalong Bakit dito sa situation na to, naiintindihan mo yung wag munang isiwalat yung pangalan? Bakit kay presidente okay ka pag hindi niya pinangalanan? Contradicting Contradicting yan Kung gusto mo maging consistent, i-call out mo rin yung presidente na pangalanan niya. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, na po, 'di ba? Nagpi-freeze na ng mga accounts. Hindi lang nila pinapangalanan kung sino yung mga binibigyan ng freeze order, pero yung AMLAC nakapagpa-freeze na ng mga account para hindi na magalaw, 'di ba? Bakit yan pwede? Bakit yan pwedeng hindi pangalanan? Papangalanan mo. Yeah, that's the number 1 contradiction.
Punta tayo sa number 2. Nationalist. Just in, the wife of Sen Marcoleta, Edna Marcoleta, is an executive director of Stronghold Corporation Insurance Company. What? Director? What? Executive? Sana all! Nililink niya dito si Senator Marcoleta sa mga diskaya sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa asawa ni Senator Marcoleta na may connection daw sa Stronghold Insurance. Yan. So tuloy natin. Take note mga kaiksena, sa Diskaya yon, yung Stronghold na company. Yung Actually mali siya dito, no? Hindi si Diskaya ang may-ari ng Stronghold. Bumibili lang si Diskaya ng insurance sa Stronghold para sa mga flood control projects niya. Okay? Tapos nililink niya dito si Marcoleta via Stronghold kay Diskaya para mabahiran si Marcoleta ng malis. Okay? May mali siya. Medyo malayo kasi kailangan pa mag-connect the dots. Okay? Medyo malayo. Pero tingin niya kay Marcoleta, masama na agad. Okay? Let's go sa contradiction. Pag-usapan natin yan kasama ang abogado ng mga diskaya na si Attorney Cornelio Sabaniego. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Sabaniego. Nako! Mike Cervera, yung kaibigan mo, oh! Ito na yung contradiction. Kaibigan ni Mike pala. Kaibigan ni Mike pala. Easy. Alam ko, ito yun, di ba? Ito yata yung ano eh. Hindi, wala tayo. Alam nyo, mga kaiksena, sa pagiging abogado, minsan talaga, kahit na mabuti kang tao, Narinig nyo ba yon? Ha? Yang abogado na yan ng mga diskaya, mabuting tao daw. Ha? Ha? Tama ba yon, Direk? Sabi daw kasi nung isang vlogger, etong attorney na to ay mabait. Tumutulong daw. 'Di ba? Direk Frederick. Ano yung contradiction niya? Ang contradiction niya is si Marcoleta, i-connect the dots mo pa mula sa asawa ni Marcoleta sa Stronghold Insurance tapos sa mga diskaya. I-connect the dots mo pa. Pero ang tingin ni Direk Freddy doon kay Marcoleta ay masama na. Okay? Pero dito sa attorney na to, directly pinapasahod ng mga diskaya. Diretso, no? Diretso yung connection. Hindi ka na magko-connect the dots. Pero ang tingin ni Direk Freddy dito, mabuting tao. Wow! Ha? Ano yan, Direk? Eto, kwentong chatroom lang. Yang bang attorney na yan nagre-regalo ng bag pag may birthday? Again, kwentong chatroom. naintindihan ko naman. Sabi ni Cervera kasi, mabait naman daw talaga to. At tumutulong talaga to. Narinig nyo ba yun, guys? Ha? Tumutulong daw yun. Napakabuting tao. Ha? Yun, yung dalawang contradiction ni Direk Freddy. Dito na lang natin tapusin yung video. Sana nag-enjoy kayo sa dalawang contradiction ni Direk Frederick Valera. Ha? Yun lang guys. Good morning and God bless.